Yes! Hello! Welcome to my world! Hello po mga kabartudes, kamusta po? At na-miss nyo po ako. Dalangin ko ang inyong mga kagalingan at katagumpayan sa buhay. Yan, sa lahat po ng mga nag-care sa akin, dahil ako'y nagkasakit ng 1 week, may get, ngayon lang po ako makakapag-upload sa inyo. At syempre sa lahat hindi pa nakapag-subscribe, like and share nyo rin ang aking video para sa agapang kaalaman at malaman ng mga taong bayan. So, kamusta na po mga kabartudes? Mag-ingat po kayo saan man kayo panig ng mundo at ng iba't ibang bansa, mga OFW. Mag-ingat po kayo dahil talagang kakaiba ang ating mga disaster at climate change na talaga ang ating mga government and policy ng ating iba't ibang gobyerno na namamahala sa ating bansa o sa ibang bansa. Kaya ingat po kasi kahit saan man kayo naroon at dalangin natin ang inyong mga kaanak sa Pilipinas at ang mga mahal natin sa buhay dahil sa mga kaganapan at kaguluhan sa ating bansang Pilipinas. Kaya ngayon, malalaman natin at kung ano ang gusto natin malaman, tingnan natin ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas. Yan, pasensya na dahil marami akong laging naka-line up. So, ito lang paggaling ko, tsaka ako nagsabi sa kanila na usapin ko sila at sa lahat na hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Pindutin nyo yung bell at all para palagi kayong update sa aking mga video na ina-upload agad-agad. Ayan. Na-miss nyo ba ako? At syempre, marami tayong pag-uusapan mamaya and later doon sa aking pagtatarot dahil titingnan muna natin ang mga lalabas sa tarot card dahil marami nang nangyayari at mangyayari pa. Diyan sa mga sinabi ko at binasa natin sa mga tarot card sa mga nakalipas. Lalong-lalo na ang mga COC, no? Or Clash of Clan. Yan, awayan ng bawat grupo or ano yun, tawag natin yung mga, basta mga grupo-grupo ng kanilang mga pinaglalaban at about dyan sa pangyayari. Tingnan natin ang mga nangyayari sa ating bansa at sa mamamayang Pilipino, no? O sa ating gobyerno. Yan, tingnan natin ang kalagayan ng ating bansa. Syempre sa lahat ng mga nag-aabang ng video ko, share nyo agad to, like and comment kayo sa comment section. Sa lahat ng mayroong karamdaman, sakit na matagal nang hindi gumagaling, maniwala at magtiwala kayo sa aking mga kakayahan at karunungan upang kayo ay mabasagan ko ng anumang mga masasamang karamdaman at ang kagalingan ay sumainyo at ang pagpapala ng Diyos. Alright? Lapit nyo yung inyong mga noo sa camera. Sumigaw kayo ng 3 beses, tagumpay, tagumpay, tagumpay. Ayan, mga kabartudes, wala na kayong sakit. At nawa magtuloy-tuloy ang inyong kalakasan at kayo ay magtagumpay sa inyong mga pamumuhay. Maraming salamat po sa lahat ng mga naniniwala at may buong tiwala at pangunawa. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng gusto magpabook at gustong
magpa-tarot reading sa akin, kontakin nyo lang po ako sa 0962-615-5424. Ayan. At sa mga gusto ko makita sa FB, search nyo yung Bertud-Bertudes. Ayan. At call nyo ako sa Viber, sa WhatsApp, sa Imo. Ayan. At i-text or call nyo ako sa that's my number. Okay? And I'll be there. Thank you so much. Happy lang, good vibes lang, paraket, swerte, always panalo, always tayo tagumpay mga kabertudes. At syempre, pumangit ako nung ako'y excuse me, pumangit ako nung ako'y naggamot ng mga sakit-sakit. Syempre sa akin, napunta, na-absorb ko. So, nag-recharge din ako muna at ginamot ko yung sarili ko. Pero as of na may ubo pa rin ako. Pero kakayanin ko para sa inyo dahil alam kong nag-aabang na kayo ng aking video. So, ayan, tingnan natin ang kalagayan ng Pilipinas. Kuha tayo ng 3 cards. Ano na, ang kalagayan ng Pinas, may sumasamang isa. So, naging 4 cards. May gusto ipaiwatig o gustong sabihin. Wow! Okay. Kinikilabutan ako sa mga aura ko dito. At nakikita ko ang mga aura. Malakas. Excuse. May labor. Muna ha, tingnan natin. Labor. Knight of Swords. But negative. Swords. Puro swords ha. And then one is Magician. Ayan. Yan ang card ng enerhiya. So, papaliwanag ko sa inyo. Itong labor, ibig sabihin, mas nananaig ang kabutihan na pagmamahal o pagkakaisa ng taong bayan para ipagpakita ang malasakit. So, ibig sabihin, may mga nagmamalasakit sa ating gobyerno, sa ating bansa, na patuloy na umaangat, subalit, merong mga swords na bigla na lang nagiging negatibo. Ibig sabihin, meron ditong sa aura na mga sugo ng kadiliman o gumagawa ng hindi maganda. Nilalabanan nila, winawasak nila ang pagmamahal o pagkakaisa, pagmamalasakit ng taong bayan. Winawasak nila ang mga nagmamalasakit at nagtutuwid, ngunit ito ang mga masama at sumusugod. Ito yung may mga karir at sinasabi natin na pinanggalingan o galing sa mga masasama. Sila yung masasamang tao, ito yung mabubuting tao. So, meant to say, naghahasik pa rin ng lagim o kadiliman ang mga espiritu ng mga elemento at espiritu ng ghost month at ng mga espiritu ng mga hungry ghost sa mga taong marurupok at gahaman sa mga kapangyarihan. Ayan. Ito, kung mapapansin nyo yan, may sungay at galing inferno. Mga kabayo rin yan. Ngunit iyan yung mga kabayong naligaw ng landas. No? Papasok pa lang ang mga kabayo, sila na yung mga kabayong namuwersa o ng lakas.
sa makatuwid, habang lumalakas na at nagiging o inaayos ng mga nagmamalasakit na tao sa gobyerno o sa mga nakaupo sa ating gobyerno, ang problema ng bayan may mga nanggugulo pa rin at nanggugulo dahil dito sa mga galing impyerno o sugo ng impyerno na makasakay sa mga kabayan na gusto pa rin tumakbo at gusto pa rin manakop, no? Or ipakita ang kanilang kapangyarihan. Meant to say, gulo to. Maraming gulo, no? The more na inaayos, the more na may mga gumugulo. And right, ayan, search pa rin, no? Ibig sabihin, mga sandata na ginagamit o gagamitin sa mga laban nila. Kaya, sinasabi ko na ang labanan ngayon ay mas matindi. Sa mga congressman, senado, ang kanilang mga debate o labanan ay talagang matindi. No? Puro swords. Ibig sabihin, nagsisimbolo ng kamatayan or kaguluhan o kapahamakan. Alright? Pero, mananatili pa rin yan. Ngunit, ang iba ay nasa hukay na ang kanilang mga paa. And the final, na ito, yung nagpakita ng sign. So, sinasabi dito, isang magician. Kaya, mag-ingat kayo, maraming nagmamagic, maraming nag-hocus-pocus at nagpapakita ng mga kakayahan na mapaniwala kayo. Kayo na ang bahalang mag-isip kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Dahil itong mga tao na to sa ating bansa ay mga magician. No? Ibig sabihin, puro mga himala ang kanilang mga ginagawa or tinatawag natin na kamangha-mangha. Kaya mag-ingat, baka kayo'y malinglang at mapaniwala sa kanilang mga pinapakita at kinukuha ang atensyon nyo. Mapapansin nyo na maraming magic na ipinilalabas o sinasabi, lalo na sa mga social media, sa mga napapanood nyo, sa mga pinapakita, kasi the magician. So, ang aura niyan, ang enerhiya ay nagsasabog ng magician. Ibig sabihin, yan din ang isa sa mga magiging problema ng bansang Pilipinas, ang pagiging magician. So, labo-labo na sila at ubusan ng lakas, gaya na sinabi ko sa inyo, matindi ang labanan niyan ngayon dahil mapanganib ngayon ang laban nila dahil COC na or Clash of Clan. Talagang parang derby or patay o buhay, kulong o laya. Kaya ayan ang mangyayari. So, mean to say, mag-ingat po tayo sa ating mga sinusuportahan, tinututukan at pinaglalaban at gustong manaig ang kapayapaan. Nakakatakot dahil nakikita ko ang kaguluhan sa Congress, sa Senado, sa palasyo at lalong-lalo na dito ang swords na isang babae naka-green, baka ito na si BP Sara na nasa panganib. Ayan. So, kung mapapansin nyo, makikita nyo, patuloy pa rin lumalaban si BP Sara sa mga nangyayari at mga balak sa kanya. Siya ay may mga nakasireserba na panlaban. Ngunit, mas powerful ang mga taong bayan na tutulong sa kanya at susuporta
ayon sa panahon ng kagustuhan niya. Kaya suportahan at ipagtanggol. Dahil dito, marami siyang haharaping laban. Kaya kailangan niyang maghanda, BP Sara, dahil dito sa aura na to, lumalabas ka sa tarot card na ikaw ang pinaka-highest energy ng 2025, 26, 27, 28. Kaya sa lahat ng hindi pa nakakaalam, dahil nga magician, lahat nila magic at hinohokus-pokus nila ang mga usapin, issue, palabas at ang mga kung aning-aning kasi sila ay naaning na. Ayan. Kaya sa lahat ng mga hindi nakakaintindi pa or hindi magets sa sinasabi ko, ulit-ulitin nyo yung video ko para malaman nyo kung ano ang sinasabi ko. Alright? At nakakatakot kasi habang ang mga nagmamalasakit sa taong bayan at nagtatanggol, nag-aayos ng problema ng bayan, ng taong ng bawat bayan o ng lipunan at ng bansang Pilipinas, may saayos lahat, ay merong pa ring mga natitira. Ngunit dito sa mga kalaban ni BP Sara ay merong mga sumatakas na pulang ahas at ang mga itim na ahas ay nagtatago sa dilim para siya ay tuklawin. Halos mata lang ang nakikita sa kanila. Kaya ang mga mata nila ay nakabukas, nakasubaybay, nakatingin, ngunit nagtatago sa dilim upang hantingin at punteryahin uli si BP Sara. Ayan, kakakilabot. BP Sara, President BP Sara, mag-ingat ka, naway mapadali ang iyong pagiging presidente dahil habang hindi pa nasasayang ang oras at ang panahon para ikaw ay maging BP dahil sobrang matindi ang hahadlang sa iyo ngayon. Ayan yan sa ating mga update sa enerhiya mo. No? Alright, tignan naman natin ngayon ang kaya suportahan natin at mas tutukan at obserbahan nyo ang mga labor. Ibig sabihin yung mga nagmamalasakit sa ating bansa, sa mga Pilipino, sa ating bayan, sa Pilipinas, lahat ng mga taong gustong masaayos at mapanagot nila yung may mga kasalanan sa mga kaguluhan at saka kurap. Ayan. Ang mga kaalyado ni BP Sara, mag-ingat po kayong lahat at ang BP Sara, mag-ingat din po kayo dahil may mga mata na nagtatago sa dilim na mga itim na ahas na iyan ang nagmamasid at nagpaplano kung paano kayo mako-corner. Alright? Excuse. Okay, putang. Happy lang, good vibes lang, parakit swerte, always panalo, always tagumpay. This is Madam Bertudes, the amazing fortune teller, Philippines, and virtualizer and tarot reading. Ayan. Psychic tayo at virtual psychic tarot reading, ano? Sa lahat ng mga gusto magpa-tarot card. Maraming salamat po pala sa ating mga new client, sa lahat ng mga kliyente ko at nagre-refer sa akin. Maraming salamat online and video call package, lahat. Maraming salamat sa lahat din ng mga bumili ng Lucky Charm and Protection. Nawa mapagana nyo yan, basta buo ang inyong tiwala, paniniwala at kahilingan. Tapat at mabuting kahilingan sa Diyos. Na? Kaya
Manalangin tayo palagi pagdasal natin ang ating bansang Pilipinas. Nakakatakot. Tulad ng sinabi ko sa last video ko, baka mangyari yung ang taas na ng tubig. Alam niyo yun, tapos gagawa ng barko. Sino bang ang ano nun, si Moises ba or si Noah? Yan. Baka maging ganun tayo kapag hindi naayos ang problema sa flood control. No? Dahil kahit bundok na ang lugar, binabaha pa rin. Ang taas-taas na. Like for example, litin ko yung Teresa Tanay, Teresa Rizal. Yan, kahit matataas na yan, may mga matataas na area na dyan, naabot pa. No? What if, pag lumagpas siya ng gabundok yung tubig, so meron nang magpapagawa ng malaking barko para iligtas yung mga maliligtas. No? Pero hindi natin maasahan ng disaster kung ano ang kanilang lakas at hina sa kanilang panahon. Kaya mag-ingat po lahat ng mga tao na nasa hindi magandang kalagayan at bahain, likas at talasan ng pakiramdam at maging alerto sa kaligtasan. Na so, ayan. Tignan natin mga ka-Bertudes ang sinasabi ng tarot card. The Empress, no? Purong mga babae ang may involved din sa issue at makikisali sa mga dialogue. Kaya huwag kayo magtaka at may mga magpapalit-palit o mag-change object ng mga kababaihan at may issue tungkol sa mga babae. Ang mataas na nakikita kong aura, mga issue na ang involved ay babae. Yan. And next, the Emperor. No? Ayan. Yan yung mga issue naman tungkol naman sa mga ghost man. Man ha, man, hindi man. Ghost man sa panahon ng ghost month. No, dahil ito yung mga nawawala mga tao. Na hinahanap o hahanapin. Na maaari ding involved sa mga pananagutan. Alright? King of Cups. Ayan. Yan ang issue naman tungkol sa mga mastermind o tinatawag natin mga leader o liderato. No? Mga leader to na lalaki o liderato, issue sa kanilang mga usapin tungkol sa kanilang mga kalagayan at pinaglalaban sa kanilang mga karapatan. At maaari ding isa dito si Pangulong Bongbong Marcos na magkakaroon ng pag-iisip kung siya ay magpapaubaya o mananatili pa. And I thank you. And next card, Strange. Kalakasan. Lahat ng lakas mangyayari. Sagupaan. Bakbakan, siraan,
Kaya malalaman kung sino ang tagumpay at kung sino ang lupaypay. Kaya nasa sa inyo na ang pagpapasya at pagsubaybay sa mga kaganapan sa ating bansa at sa mga namamalakad sa ating gobyerno. Ayan. And the next, swords. Ayan. Mahigpit ang kanilang mga laban. Sila ay maglalaban-laban ayon sa kanilang mga partido o kapartido. Kaya clash of clan talaga yan. Labanan talaga nila yan. Sila ngayon ay nasa kalagayan at ang mga nasa namamalakad sa gobyerno ay nasa competition upang masungkit ang title holder or corona. Kaya higpit ang kapit ng bawat isa at ipapakita ang kanilang mga talento, kakayahan at pagpapasikat. Ayan. Dahang man. Ayan. Maraming mga baligtad ang utak. Marami ang mga mahihinang nilalang at marurupok na nadadarang sa korupsyon. At marami ring mga mananagot at marami ring mabibitay at isyu, may lalabas na isyu na tungkol sa bitay o pananagutan. Kaya abangan nyo ang susunod na kabanata. Ayan, dahang man, ibig sabihin yan, maraming mga issue na dapat imbestigahan at ipakita kung mali sa mga inaakala, kung mali sila sa kanilang mga inaakala. Kaya maraming issue. Ngunit, maraming mga nakahang, baliktad ang utak. Kaya, kung ayaw nyong mabaligtad din ang utak nyo, ang suportahan nyo lang at tutukan at tulungan yung mga hindi baliktad ang utak. Right? And the ones, eto na, nanganganib ang ating bansang Pilipinas. Nanganganib din ang ating gobyerno. Nanganganib din ang ating taong bayan, ang lipunan. Dahil ang mundo ay maa-assign na sa karapat-dapat o ang Pilipinas ay kailangan maisalba ng mayroong mas matatag na hawak sa ating bansa at mananatiling may lakas at kakayahan, ingatan at iligtas sa kapahamakan at di magandang kalagayan ang ating bansang Pilipinas, lalo na ang ating mamamayang Pilipino. Kaya mag-ingat at magdasal tayo palagi, ipagdasal natin na mas manaig ang mga mabubuti at wag na nating hayaan bumagsak ang bansang Pilipinas sapagkat may pag-asa pa kung babae ang makakahawak ng mundo ng Pilipinas. Kumbaga, kailangan ng mailipat or maingatan ang bansang Pilipinas dahil marami
ang ang maapektuhan ang mga taong bayan, ang mahihirap, ang lahat ng tao. So, baka maiba na o hindi na maging maganda para makamit natin ang tunay na kalayaan at kapayapaan at katahimikan, kasaganahan ng ating lipunan, bayan, Pilipino, at ang gobyerno, lalong-lalo na ang buong bansa. Dahil, I'm sorry to tell you all, masyado nang mapanganib ang bansa, lalo na kapag napabayaan to ngayong taon na to, magdudulot sa 2026 ng mas matinding kaguluhan. Ayoko pang tignan ang mga malayo pang taon, ngunit ang nalalapit na taon na 2026 ay magba-back to zero ang bansang Pilipinas kapag nanaig ang kasamaan sa kabutihan. Kaya magsisi na at lakasan pa ang pananampalataya at panalangin natin na huwag manaig ang kasamaan sa ating gobyerno para maisalba ang ating kinabukasan ng mga kabataan at kinabukasan ng ating bansa. Dahil the number of 10 sa ngayon nakatayo pa, baka sa 2026 ay back to zero na. Kaya ibig sabihin, loss, talunan o matatalo ang mga mabubuti at ang mga supporters ng mga mabubuti rin. Kaya panalangin natin, matindi na to kasi magically na talaga na kailangan natin ipanalangin at isalin na kay BP Sara, i-rescue na ni BP Sara ang kaayusan ng ating bansang Pilipinas at ng kanyang mga kaalyado. Kaya sa lahat ng ayaw makinig, bahala kayong manginig. At lahat ng sinabi ko sa inyo, mangyayari at nangyayari niya. Nalulungkot ako at malulungkot pa ako kapag nanaig ang kasamaan sa kabutihan dahil sa kapabayaan ng mga sanlibutan o ng tao ng mga Pilipino na sumuporta at may pagkakaisa at lakas ang importante para maayos at mailagay sa kapangyarihan ang tunay na may malasakit sa ating pamumuhay, sa ating bansa, sa ating mamamayang Pilipino. Kaya, please, heart prayer, more prayer, and tell me, gawin yung mas kalugod-lugod, kaluhod-luhod. Gawin na natin ang lahat sa pamamagitan ng matinding at tapat at masusing panalangin sa Diyos na tulungan tayo na matapos na ang problema ng ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na ang mga nakapasok na mga maling tao na inihalal o inuupo sa ating gobyerno na nagbuwis ng buhay ang mga
tao at nagbayad ng buwis, pero ang iba, ang mga nangurakot na kinabang ay maaaring magpatuloy kapag hindi natin napigilan sila. Umaasa ako na mas malakas tayong mga may mabubuting hangarin kesa sa mga masasamang hangarin. Dahil hindi mananaig pa rin ang kasamaan sa kabutihan. Kaya always tayo tagumpay mga kabartudes, i-push natin ang mga taong karapat-dapat at tutukan natin at tulungan natin na suportahan ng lakas at ng tamang pag-iisip at tamang gawa para masaayos na o mapalitan na. Isigaw nyo na ang tama na, sobra na, palitan na. Dahil maririnig ko pa rin yan, kaya ako sinabi sa inyo. Nabivision ko yan. Marami ng mga tao na magigilty. Marami ng tao ang magagalit. Marami ng maiinis. Lahat na yan, mapupwersa na dahil Clash of Clans. Ibig sabihin, sagupaan na talaga. Abangan natin kung sino ang magiging victory. Ayan. Kaya, sa lahat na may mga lakas, ipagpatuloy nyo na kayo'y lumalaban sa kabutihan para sa ating mamayang Pilipino at sa ating bayan, na pagdasal talaga natin lahat ng mga Duterte supporters. Make it, paano na tayo, powerful prayer and kilos na, dahil baka it's too late na, hindi na ma-rescue ang ating takbo ng ating gobyerno, dahil ang kalaban ay mga nasa dilim, mata lang ang mga nakikita, so panganib, so kailangan ng tanglaw o silaw or liwanag para sila ay makita, dahil marami naman dyan ang talagang maraming mananagot. Okay, magkakaroon ba ng magandang resulta ang flood control issue scandal? Yes po, may pag-asa. Kaya tayo ay umaasa at aasa at asang-asa na managot ang dapat managot sa flood control. Sapagkat ang may mga career na hindi kaaya-aya sa paningin nila ay magiging issue. Yan. May pag-asa. Kaya dapat talagang tutukan ni Senator Kong Marcoleta at ng mga kaalyado niya at ng teamwork niya o group niya na kung anong inumpisahan siyang tapusin, sapagkat ang mga kalaban ay sumasabay o mga nanlilinlang. Kaya wag na kayong maguluhanan mga kabartudes. Binibigyan ko na kayo ng tip. Kamusta naman ang kalagayan ng taong bayan? Swords, puro gulo, puro away. Kaya kaguluhan talaga ang mangyayari sa taong bayan. Kaya taong bayan, gising na. Umaga na. Or gabi na. Kaya kailangan natin gumising ng maaga upang maging panatag tayo pagsapit ng dilim. Yan, kaguluhan sa taong bayan, yan ang kalagayan. Ano?
Kamusta naman ang laban ng Duterte at ng Marcos administrasyon? Ayan. Tingnan natin, kumusta naman. King of Swords. Ibig sabihin, si PBBM ay nag-iisa at nag-iisip at nakararamdam ng pangamba at takot. Maari siyang maligaw o mawala sa palasyo na siya ang mismo magpapasya. Ngunit, subalit datapuat, siya pa rin ay nag-iisip sa magkabilang away. Siya ang naiipit at magigipit. Iipit talaga siya. Pero, nasa kanya pa rin yung corona. O ibig sabihin, title holder. Makapangyarihang batas at impluwensya si PBBM sa kanyang palasyo, sa kanyang administrasyon. Kaya subaybayan nyo, tignan nyo, alamin nyo, pag-aralan nyo. Kaya sa mga nagtatanong kung tungkol kay PBBM na kung siya ay bababa na or mananatili pa, 50-50, nasa taong bayan pa rin ang powerful decision. Kaya go, go, go! Mga kabaritudes! Happy lang, good vibes lang, parakit, swerte, always panalo, always tagumpay! This is amazing power and amazing fortune teller, Madam Bertudes. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka nang mag-alinlangan at pindutin mo ang all and bell. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako sumasahod na malaki. Kaya gusto ko lang nakikita na marami tayong subscriber and viewers na sumusubaybay sa atin at sumusuporta ng aking video at para sa inyo to. At kayo'y may kapulutan ng aral at sangkap ng katotohanan. Kaya ako'y gawing gabay lamang. No? Pwede kayong maniwala o hindi. Basta kung ayaw nyo maniwala, it's up to you. It's not my problem anymore. Then I show you lang na ang sign ay pinapakita ko sa inyo. Alright? Okay. Ano ba bang gusto natin itanong? Kamusta ang kalagayan naman ni Kong Marcoleta? Ayan. King of Cups, may basbas siya ng Fijon or may gabay. Kaya kailangan suportahan talaga natin si Kong Marcoleta, si Senate Kong
Kong Marcoleta sa kanyang mga ginagawa pinaglalaban, may papanalo niya at matutupad niya yung mga sinabi niya. Kaya patuloy po nating suportahan si Kong Marcoleta, ang Blue Ribbon, at ang kanyang mga kaalyado na nagmamalasakit, ang kanilang mga solid team. Ayan, mga supporters ni BP Sara, supportahan niya si Kong Marcoleta dahil magkakaroon ng linaw ang lahat ng kanyang mga ginagawa at may mananagot at mananagot. Ngunit mag-ingat ka, Kong Marcoleta, dahil nasa panganib din ang iyong career, no? At si BP Sara, mag-ingat ka rin dahil mapanganib ka ngayon. 2026 and 2027, baka hindi ka nga talaga bigyan ng kapayapaan at kalayaan upang makatakbo sa 2028. Pero ikaw pa rin ang panalo sa mata at sa kaalaman ng taong bayan. Next. Last card. Ano na mangyayari sa bansang Pilipinas? Yan, puro bad judgment. Maraming tao ang humingi at sumisigaw ng katarungan para sa kaligtasan ng bansang Pilipinas. No? Puro judgment, puro lang din mga panghuhusga na walang kinahinatnan. Yung iba na nagpapasikat lamang at nagpapaepal or nagpapapansin sa mga taong bayan na kunwari sila ay nagsasabi ng totoo kahit hindi naman. Kaya please lang, hindi lang naman kayo ang maapektuhan sa bandang huli, kundi kayo rin mag-aaway-away sa huli at hindi nyo maayos ang bansang Pilipinas. Taong bayan ang nahihirapan at nasa kalungkutan. So ayan, tinatanong natin kalagayan ng Pilipinas, puro lang mananatili. Halos ilang taon na nasa judgment, no? Kaya puro judgment na lang, puro mga judgmental, no? At may kahirapan at merong tatayong sasambahin at meron din tatayong panganib na lalaki sa judge na ginajudge din, no? Or sa ombudsman, pinaka mataas na korte. Yan, maaaring andyan ang final countdown ng mga Duterte sa isang lalaking papasok at kukuha ng katungkulan o kapangyarihan sa ombudsman. Kaya ang ombudsman, mag-ingat po kayo dahil papasukin na rin kayo ng mga 666, no? Mga hindi ko sinasabing yun ibig sabihin yung mga spiritual ng 666, espiritu ng mga 666, gaya ng sinabi ko doon sa mga pumasok sa espiritu din na pumasok sa Malacanang o sa bahay na Torre. Kaya nagkaguluhan dahil andyan na namuno at napaligiran si PBBM ng mga espiritu ng 666, no? Kaya sa lahat na mangyayari sa bansang Pilipinas, ang judgment, no? Puro judgment. Kayo nang balang mag-isip niyan, no? Pag sinabing judgment, kung mapapansin nyo, nasa final countdown ang judgment and judgmental na tao. Kaya malaking issue to, yung judgment o mga korte or mga
korte-korte mula korteng mababa, korteng malaki. Kaya on the court topic or issue on the court dahil nandiyan ang mga judgmental and issue o pag-uusapan, pagtatalo at agawan ng kapangyarihan yan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood ng video nito. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share at update ko kayo ulit and later. Makagawa ulit ako mamaya ng another video. Abangan nyo lang po. At syempre, like and share nyo na to para kahit paano ay makarating sa mga ating mga viewers na nag-aabang ng aking video. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ng aking mga video uploads and updates sa ating mga binabasahan at pagtatarot card reading at panalangin natin pa rin ang mga Duterte team or Duterte para maging okay na ang kalabasan ng katotohanan, ano? Panalangin natin si BP Sara dahil nasa panganib ang kanyang career at nasa panganib din ang kanyang buhay at tutukan, abangan at ingatan siya ng ating Panginoon dahil sa kaguluhang yan ay matindi ang labanan ng mga taong nasa gobyerno. At ang panalangin natin din ng mga taong nagtatanggol yan, at nagmamalasakit lahat ng mga kaalyado niya at sumusuporta kay BP Sara. Panalangin natin dahil totoo lang, kawawa talaga ang Pilipinas kapag nagtuloy-tuloy pa ang kasamaan at wala nang katapusan, patuloy. Back to zero na tayo sa 2026. I'm sorry to telling you na talagang magbaback to zero na at mas malalang panganib sa susunod dahil wala na akong nakikitang maganda sa 2026 kapag hindi naayos siyang lahat. Puro madilim na, puro problem, puro sakuna, puro hirap na, gulo na, ala na. Katutulad na tayo sa mga ibang bansa, magulo na, magugutom na mga Pilipino, gagawa na ng mga masasama. Kaya yan ang nakakatakot pagdating ng panahon na ang panahon na ang kumilos. Yan. Maraming salamat po sa inyo and God bless you. More power, more blessing po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga kabartudes ko at gusto magpatarot reading at excuse me, gusto akong makausap. Okay? Ihanda nyo na yung inyong papel at isulat nyo ang inyong dapat isulat at ibibigay ko sa inyo ang aking number. Alright? Ready? 0962 615-5424. Just call me and I'll be there. Madam Bertudes, welcome to my world. At sa lahat ng mga minamalas na dyan, at puro problema na may sakit din na hindi magamot-gamot. Ako kasi nagagamot pa ako ngayon. Kaya ang dami kong ginagamot sa akin na pupunta lahat yung sakit. Magagaling na sila. Ako ngayon yung may sakit. Pero okay lang yan. Ang importante, marami tayong natutunan. Sa lahat ng may mga matinding na karamdaman na hindi alam ang mga nangyayari sa kanila, tanggal din yung mga masasamang negatibo sa inyo, kontakin nyo lang ako kung ano man yung mga problema nyo na matagal nyo na ang pinoproblema at para malaman nyo at matulungan ko kayo kung ano yung mga pinagmulan ng problema nyo at kung ano naman din ang mga at kung bakit hindi natatanggal at kung bakit ano. Basta tawagan nyo ako, chat nyo ako, makausap nyo ako, and then magpa-line up na kayo para makausap nyo ako, magpa-tarot card kayo, and you will buy the lucky charm and protection. Okay, maraming salamat sa inyo, mga kabartudes. Happy lang, good vibes lang, parakit swerte, always panalo, always tagumpay. At syempre, kumukuti-kutitam na tayo ngayon dahil Berna ay
burn na tayo ngayon dahil malapit na naman ang Pasko. Hindi natin magsabi kung tayo ay magiging masaya sa Pasko or malungkot dahil hindi na pa naayos ang ating bansang Pilipinas, ang kaguluhan ng Pilipinas, ang kaguluhan sa politika, sa gobyerno, sa mamamayang Pilipino, sa mga tao, sa mga alam niyo na, basta ganyan, magulo. Kaya ingat mga kabartudes and good morning. Ako'y inaantok na rin at nagbigay ako sa inyo ngayon ng isang video para mapanood nyo at malaman nyo ang mga kaganapan at nangyayari sa Pinas. Kaya ayoko mangyari na kapag dumating tayo sa punto na yung di ba meron tayo sa Bible na si Noah ba o Moises yung gumawa ng ating ng malaking barko para mailigtas sa mga tao dahil sa dulot ng pinakamalaking baha dahil naging dagat na ang ating bansa. Ano, ganon. Mundo yata o buong bansa na o whatever. Hindi lang yan mangyayari sa atin kundi sa iba't ibang bansa din kapag hindi nila naagapan din yung problema tungkol sa tubig. No? Kaya kung ang buhay ay tubig din ang maaaring maging kamatayan ng tao kapag hindi naayos talaga yan. Kaya pray natin na maayos na ang ating bansang Pilipinas at maayos na ang kaguluhan dahil nalalapit na ang sigaw ng mga tao ng bayan, no? Magkakaroon naman ng malapit na mangyari din yung mga people's power, yung sakutib na mga malakalakas na grupo, sagupaan. Ayan ang mga kaguluhan. Sinabi ko naman sa inyo, tingnan nyo, balik-balik kayo yung video ko, ha? Para kayo ay maliwanagan. So, lahat ng mga nangyayari ngayon, nasabi ko na yan. Kaya, minsan, tamad na akong gumawa ng video dahil paulit-ulit na lang kasi at saka paulit-ulit na lang yung nangyayari at alam niyo yon, malayo na yung mga investigasyon tapos pupunta na naman kay Duterte. So, wala na tayong issue na bago papunta pa rin sa mga Duterte. Kaya lahat ng mga problema binibigay kay Duterte o nasa Duterte kahit naman na ang Duterte ang nag-ayos talaga ng magandang pamamalakad at saka kaayusan ng ating bansa at suporta sa tulong sa mamamayang Pilipino na maging maganda ang pamumuhay. Kaya saludo ako sa lahat ng mga Duterte supporters at team kalyado ng President BP Sara and fight! Go! Huwag tayong tumigil sa pagdarasal ng mabubuti para sa ating hinahangad sa kalayaan, kapayapaan at katarungan sa kaguluhan at kahirapan ng ating bayan at ng bansang Pilipinas. At sumainyo palagi ang pagpapala ng Diyos at kagalingan at magandang kaisipan at hindi na maging syunga-syunga at bubonics, iyan. At syempre, dalangin ko ang inyong mga dalangin. Basta't kasama kayo sa aking mga panalangin. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Darating din ng umagang kay ganda. Kaya suportahan natin ang mga pag-asa natin
na maitaguyod, mailaban ang katotohanan at katarungan, mabigyan ng hustisya ang ating mga problema sa gobyerno, sa bayan, sa lipunan. Tanggalin na yan lahat ng mga salot kasi hindi mauubos yung mga salot na yan hanggat hindi binibigyan ng election. And I thank you. Maraming salamat po sa inyo, and God bless you. More power, more blessings sa inyo, and have a good vibes and have a good more night. Thank you very much. Thank you for watching. Share my video.